Sa gabing bumubuhos ang ulan, si Bea ay nag-aabang ng sundo sa ilalim ng canopy. Hindi alam ang mga kababalaghang magaganap. Habang lumalalim ang gabi, mas nagiging delikado at kakaiba ang kanyang karanasan. Sa kanyang paglalakbay sa subway, makakasalubong niya ang isang babae na may dalang sanggol na magpapabago sa kanyang buhay. Ano kaya ang lihim na dala ng babaeng ito at paano makakatakas si Bea sa nakakatakot na pangyayari? Tara, samahan niyo ako sa kwentong Ang Gabing Hindi Malilimutan. Bumubuhos ang ulan sa ibabaw ng canopy ng walkway habang si Bea ay nakahilig sa isang tapered column. Hawak ang kanyang shoulder bag. Ang paligid ay tahimik maliban sa tunog ng ulan at paminsan-minsang kidlat at kulog. Tumingin si Bea sa paligid, naghahanap ng kanyang sundo na nangakong babalik pagkatapos ng show ngunit hindi pa rin bumabalik. Nag-aalala siya at sinisilip ang kanyang telepono. Saan ka na ba? Bulong ni Bea sa sarili habang nagtatype ng mensahe sa kanyang telepono. Dapat nandito ka na. Walang sagot mula sa kanyang sundo. Nagsimulang maglakad-lakad si Bea sa ilalim ng canopy. Sinusubukang pigilan ang paglamig ng kanyang katawan. Sinilip niya ang bawat kotse na dumadaan, umaasang makita ang pamilyar na sasakyan. Nagdesisyon si Bea na maghintay pa ng kaunti, umaasa na darating ang kanyang sundo. Ngunit habang lumilipas ang oras, nagiging mas malamig at mas basa ang kanyang pakiramdam. Ang bahay na puno ng mga grad students ay nagiging mas magulo habang lumalalim ang gabi. Ang mga tao ay lasing at high, hindi na nila alam ang kanilang mga ginagawa. Tumingin si Bea sa kanyang telepono, 1:25 AM na. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos at nararamdaman niya ang malamig na hangin na tumatagos sa kanyang balat. Kailangan niyang makahanap ng paraan para makauwi. Sinubukan ni Bea na tawagan ang kanyang sundo pero walang sumasagot. Nagsimula siyang mag-alala ng husto. Naglakad si Bea papunta sa pintuan. Nag-iisip kung paano siya makakauwi sa gitna ng bagyo. Wala siyang kilala sa party na maaaring magbigay ng sakay. Naisip ni Bea na hindi opsyon ang manatili sa bahay na yon. Kailangan niyang makahanap ng ibang paraan para makauwi. Sa puntong ito, isang hindi inaasahang tulong ang nag-alok sa kanya. Lumabas si Mr. Cruz mula sa pintuan, suot ang dark plum coat at may dalang envelope. Pasensya na iha, nandito na ang bayad mo, sabi ni Mr. Cruz habang inaabot ang pera kay Bea. Kinuha ni Bea ang pera at naamoy ang nasusunog na herbal scent mula kay Mr. Cruz. Salamat sa pag-book sa akin, sabi ni Bea. Walang anuman, ngumiti si Mr. Cruz at tumingin sa baha sa walkway. Grabe ang ulan ngayon, naghihintay ka pa ba sa sundo mo? Oo, sana dumating na siya, sagot ni Bea, nag-aalala pa rin. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng sakay, pwede ka rin magpalipas ng gabi dito kung gusto mo, alok ni Mr. Cruz. Tinanggihan ni Bea ang alok na may halong biro. Hindi, salamat. Ayos lang ako, sabi niya. Ngunit sa loob-loob ay nag-aalala pa rin siya kung paano makakauwi. Habang patuloy na bumubuhos ang ulan, napag-isipan ni Bea na kailangan niyang maghanap ng ibang paraan para makauwi. Naisip ni Bea na malapit lang ang bahay sa istasyon ng LRT sa Cubao. Makakatipid pa siya kung mag-subway kaysa mag-Uber. Inayos ni Bea ang mga gamit sa gig bag, nilagay ang earbud, binuksan ang payong at naglakad sa mga lumalaking puddles. Pagod na si Bea pero may musika sa kanyang tenga na nagbibigay lakas sa kanya. Tumawid si Bea sa intersection ng EDSA at pumunta sa northbound entrance ng terminal. May isang lalaking natutulog sa karton sa paanan ng hagdan. Napansin ni Bea ang mga graffiti sa pader ng terminal, mga mukha ng mga tao na parang nakatingin sa kanya. Nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang kilabot
pero binaliwala niya ito at nagpatuloy sa paglakad. Inayos ni Bea ang bag sa balikat para iwasan ang lalaki at nagpatuloy sa paglakad papunta sa istasyon. Sa loob ng tren, isang kakaibang karanasan ang naghihintay kay Bea. Bumili si Bea ng ticket at ipinasok ito sa turnstile gate. Bumaba siya sa boarding area ng LRT. Sa gilid ng kanyang mata, napansin niya ang isang babae na naglalakad-lakad, may kargang sanggol. Suot ng babae ang ivory white puffer jacket na may fur-trimmed hood, bagay na hindi pangkaraniwan sa Pilipinas. Dumating ang tren at sumakay si Bea. Umupo siya sa isa sa mga powdery blue bucket seats, nag-aayos ng kanyang gig bag sa tabi. Sumunod ang babae at umupo ng ilang hilera sa unahan. Napansin ni Bea ang kakaibang kulay ng balat ng babae, parang may jaundice. Ang kanyang mga mata ay tila hirap manatiling bukas, ngunit patuloy siyang naglalakad-lakad sa loob ng tren, parang may hinahanap. Habang umaandar ang tren, biglang tumayo ang babae at lumapit kay Bea. Nakakatakot ang kanyang paggalaw, parang may kakaibang intensyon. "Pasensya na, may maitutulong ba ako?" tanong ni Bea, nagtataka sa kakaibang kilos ng babae. "Natutuwa akong nandito ka," sagot ng babae na may malamig na tingin. Hindi natatagal ang kawawang ito. Nang alisin ng babae ang takip sa mukha ng kanyang sanggol, nakita ni Bea na hindi ito isang bata kundi isang kakaibang nilalang. Ang kanyang mukha ay parang gawa sa wax at ang mga mata nito ay walang buhay. Nagsimulang sumakit ang ulo ni Bea, parang may pumupukpok ng invisible na stake sa kanyang utak. Hindi siya makagalaw, frozen sa takot. Ang nilalang ay nagbago ng anyo, unti-unting nagiging kamukha ni Bea. "Kailangan namin ito para mabuhay," sabi ng babae. "Pasensya na." Ang doppelganger ni Bea ay lumapit, may mga filament na lumalabas sa mga daliri nito. Dumating ang tren sa susunod na istasyon, ngunit walang tao sa platform. Sa huling sandali, nagkaroon ng pagkakataon si Bea na tumakas. Tumakbo siya palabas ng tren, iniwan ang kanyang doppelganger at ang babae. Nakatakas si Bea, ngunit alam niyang hindi niya malilimutan ang gabing iyon. May isang nilalang na naglalakad na kamukha niya at hindi niya alam kung kailan ito muling lilitaw. Nakatakas si Bea mula sa tren, tumatakbo siya ng mabilis palabas ng istasyon. Hindi na siya lumingon pa kahit na naririnig niya ang mga yabag ng kanyang doppelganger na nagmamadaling humabol. Pagdating sa kalye, huminto siya saglit para huminga ng malalim. Pero hindi niya maalis sa isip ang imahe ng kanyang kopya na naglalakad sa dilim. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang bahay, patuloy ang pagpatak ng ulan, tila ba sumasabay sa kanyang kaba. Paano kung makita ko ulit siya? Tanong niya sa sarili. Paano kung hindi na ako makalayo sa susunod? Ang mga tanong na ito ay parang mga aninong sumusunod sa kanya. Hindi siya tinatantanan. Pagdating sa bahay, basang-basa na si Bea. Agad siyang pumasok at sinarado ang pinto. Inilak ito ng mahigpit. Huminga siya ng malalim at umupo sa sahig. Sinusubukang kalmahin ang sarili. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi mawala sa isip niya ang gabing iyon. Ang mukha ng kanyang doppelganger ay parang nakatatak na sa kanyang isipan. Alam niyang hindi niya malilimutan ang gabing iyon. Ang takot at kaba ay nananatili sa kanyang puso, parang isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang kaluluwa. Kailan kaya siya muling lilitaw? Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa bintana na binabasa ng ulan. Ang gabing iyon ay hindi niya malilimutan kailanman. Habang patuloy ang ulan sa labas, alam ni Bea na ang kanyang buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang nilalang na kamukha niya ay nasa labas pa rin, naglalakad sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon.
Ang kwento ni Bea ay nagpapaalala sa atin na ang mga lihim ng gabi ay maaaring magdala ng hindi inaasahang takot at panganib. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan, tandaan, baka ang susunod na makasalubong mo sa dilim ay hindi na ikaw,